So yun, good morning guys. This is Boss G again. So for today's video, for today's TOID, today's ay mayroon tayong pupuntahan na importante. So may lakad tayo for today, no? So dito pala, pagkagaling ko umuulan or hindi naman yung malakas na ulan, maambon lang. So ito, papunta tayo doon sa north part of this city, ano. So ayan, dumaan tayo ng checkpoint. Ayan. Kita nyo naman siguro sa lens, medyo may mga amog-amog kasi raindrops yan. Ayan, so tamang chill ride lang tayo dyan kasi aga pa naman yan. It is around 7 a.m. or plus. Ayan, so dito naman sa kabilang municipality. Daan na naman sa kabilang tulay. Ayan, so nakikita nyo kung saan tayo papunta, di ba? So dito, abi, ang init na ng feeling ko kasi naka-raincoat pa rin ako dito kahit wala ng ulan. So, nakapag-isipan ko musta cover muna at palit o tagalin, ubarin yung aking suot-suot na raincoat. Kasi ang init na guys, grabe para akong niluluto. Dito, nakubal ako dito sa daan. So, yan. Na-arrange ko na lang yung lagayan ng box or lagayan ng mga gamit dyan sa box. Yan. So, pagkatapos nito, aalis na rin ulit ako. Papunta doon sa, malaman nyo rin may kung saan papunta, ano. So, yan. Ride ulit tayo. Papunta doon. So, dito pala na place na to, ang tawag dito sa amin ay Timuga Pools. Or dito yun located yung mga malalamig na tubig ng swimming pool. A few minutes later, nakarating na tayo dito sa may island part ng Inupan. Ayan, yung kabilang side yan, kung nakita nyo, yan, paangat na yan is papuntang Marawi City. Ito na yung breakaway point from Iligan to Marawi City. So yan, dito na tayo sa napapandan to. Ito na alam to dito na pala tayo sa area kung saan malapit na yung institusyon na puntahan natin. Ayan, nakarating na tayo. Ang bilis na front of flash. Kasi malakas yung motor ko, men. Hindi na kayo ng ganitong motor. So, ayan. Nakarating na tayo. So, I will let you know na nandito tayo sa Tubod. 1 hour later. Specifically sa my Red Cross. The Philippine Red Cross. Ligan chapter. No? So, yan. Sa scene na yan, nasa fourth floor tayo. Wala pa tayong ginagawa. Yan. Yan, ang lakas ng ulan. Part na yan. Ayan. So, hindi yata yan malakas kasi may naglalakad man sa labas. Time-lapse ko na lang. Meanwhile, So, after a while, nagsimula na kami. That is the morning session. Yan, medyo loading pa yung brain 2 natin. hours Hanggang, later. karating na kami dito. Sa hapon na pala ito. Actual na to. Yan, di ba? Sexy ng mama na to. Yan, so, dito actual na yung aming performance dito is ako yung naunang naging victim. So, yan. Tapos na yung lecture namin lahat dito, Okay na to. Bali, sa hapon na to, after lunch. So, lahat ng nangyayari sa umaga puro lecture. Pagkadating ng hapon, actual na, na-apply na namin yung nalaman namin through lecture. So, we are here located pala this time, this training is located at basta bahala na kayo dun sa Philippine Red Cross na Iligan chapter. So ayan yung mga trainer namin, hindi nalimutan ko na yung mga name nila lahat, basta yan, kung namumukhaan nyo i-mention nyo na lang, paki-comment down below na lang yung mga name nila. Yeah, at saka yung partner ko, hindi ko nalimutan ko tayo tanong yung full name niya or yung social media account niya. So, nalaman ko sa kanya is Justnor. Ewan ko. Basta something sound like that. English na wala na mao. Sounds like that Justnor. Parang ganon. Justron or basta ganon. Siya yung naging partner ko dyan. Wow. Ako yung victim, siya yung rescuer, tapos switch naman, siya na yung naging victim. Ako na naman yung rescuer. Pero alam nyo, talagang effort na effort siya dyan kasi ang bigat ko kasi.
I am around, basta mabigat ako compare sa kanyang timbang. So, talagang effort na effort yun dyan. Lalo na pagdating sa lifting. Grabe. Talagang marinig mo yung hininga niya. Yung buntong hininga niya sa pag-lift sa akin. Kasi dito na scene, hindi ko na ni-record lahat. Pati yung may bandaging, hindi ko na ni-record yun. Dito na lang kasi ito yung parang mas exciting part. So yan, kung yung unang victim, yung scene namin dyan ano ako dyan, para bang unable to stand on my own, but I can walk. O, parang alalay lang siya dyan na makapaglakad, makapag-mobility tayo. Kaya, kita nyo yung todo lakas lang yung ginawa niya para lang malip ko. Lahating katawan na lang yun, no? So, tingnan nyo yan. Yan. Position na naman kasi kailangan nakaluhod tapos naka 90 degree yung kaliwang paa niya kung saan. Yan yung nasandalan ng aking likod. And so, by that time, nagre-ready na siya para i-lift ako. Ayan, may maneuver na naman gagawin dyan para sa second movement ang gagawin namin. So, pagkatapos niyan, ayan, kita nyo, ang liit-liit ng partner ko compare sa akin. Siya yung nagre-rescue, ako yung nire-rescue. Ang bigat ko dyan, men. And tapos, ang liit-liit niya. Paano niya gagawin niya? Basta buntong hininga yan. Kung kayong nandun, maririnig niyo talaga yung hininga niya pagkatapos ng lahat. Yung mga parang, awit talaga. Ayan, so nag-instruct na yung mga trainer namin kung paano i-lift. Tapos nag-offer din sila ng assistance para hindi matumba yung lifter ko. Ayan. So, ang galing ng mga trainer namin dyan. Kudos to you, sirs. Yung dalawa niyan, import pa yan. Galing sa amin sa Occidental from Oroqueta Chapter Red Cross. Sir, nalimutan ko yung mga name nyo. Kung makita nyo to, comment down below na lang para ma-mention ko kayo. Ayan. So, yan. Nakikinig na namin yan. Naririnig na namin yung mga instructions at saka mga next na gagawin namin. Kaya ready na kami. Full. Ayan! Grabe. Kita nyo yun? Grabe, nahihirapan talaga siya dyan. Grabe talaga. Kasi ang bigat ko talaga. Hindi yan biro, men. Ayan, no? Diba? Bigat ko dyan. So, after nyan is, ayan, yan yung second position after nung ginawa niya. So, kailangan niya akong alalayan kasi able to walk naman ako dyan. Kailangan lang ng alalay. Ayan, so okay na yon. So, switch partner na naman. Ayan, Ay, hindi, balik pa pala ito. Grabe naman ito. 2 beses pala niya ginawa yun. Agaw buhay niyang pag-lift sa akin. Ayan. Kita niyo yun. Parang yung nagli-lift ng isang sakong, buhangin doon o simento. Kabigat, men. Mas mabigat pa ako sa isang sakong bigas. Kita nyo, ang liit ng partner ko dyan. Grabe na. Naawa talaga ako, but we have no choice. Kami yung naging mag-partner sa araw na yan. So, kudos to you, sir. Basta, nalimutan nyo yung name niya. If kilala niyo siya or may nakakilala sa kanya, please comment down below or i-mention niyo siya. Para naman, ma-contact ko siya at mapasalamatan. Kasi dahil sa kanya, na-perform ko yung mga assessment, yung mga task namin na gagawin. Pinagawa or pinagagawa. Yan. And dito na part is kailangan niyang ilagay yung arm ko sa kanyang balikat para ma-assess ako doon sa paglalakad namin. Yan, kabilang paa niya is nandun din sa kabilang part ng paa ko, which will push my foot every time kailangan namin humakbang. So yun yung mag-assist ng aking paa pa-forward. So, syempre, yan. Instructional na naman yan. O yan. So, diba? Kita yung position. So, yan. Matapos. Nakakatawa kami dyan. Nakakatawa kasi nakakatuwa yung activity na yan. Medyo
energy fulfilling, kahit nakakapagod, pero okay lang, kontento naman, masaya naman. Nagtatawanan lang din, minsan-minsan, pero kailangan seryoso kayo dyan kasi mapagalitan kayo ng mga trainer. Ayan. So, ayan o, kiata yun na ako, diray. Sa kasi yung ibutang kiat niya mo kayo, ho? Wala na, taka nagdi mo. Kialsahon na niya, lubi. So, switch partner na yata dito. Ayan. Ayan, manda kayo. Ito naman yung rescuer. Ready ha, ready. Ayan. Ayan, sandali lang. Position muna tayo. Yan, by this time, kaluhod kami. Kasi dapat yung position ng yung mag first aid or yung magre-rescue or yung gagawa ng help diyan, dapat nakaluhod talaga. Bawal naka-squat. Dapat nakaluhod. Kasi ang tendency daw pag naka-squat ka, baka matulak ka, pabante, o kahit patras, pinaka-worst yung pabante kasi yung tuhod mo, baka doon mo mapunta sa kanyang chest o sa kanyang mukha. Hindi mas lalong naging malala yung sitwasyon. Kung dito naman masipa mo siya kasi natulak ka pa talikod, baka masipa mo siya. So yan, kailangan nakaluhod. So ako na yung mag-lift dito na part. Kita nyo, kano ako kalaki versus kanya. Halos mawala yung tao. Isang, yan pang! Kala ko nabali na talaga yung likod niya. Pero hindi naman. Ang bait ng bata to, kasi bata pa to yata. I think, siguro mga, bata pa to. So this time, yan, pa-squat. This time, kailangan mag-squat. Diba sabi ko, dapat nakaluhod. Pero dito, kasi wala nang dapat katakutan kasi medyo natayo ko na yung patient or yung nire-rescue. So kung matulak man ako, hindi na ako mapunta sa kanyang mukha. So nag-squat kami dito para ready to lift sa kanya. This is a one-man lift pala ha. So same pa rin yung gagawin ko sa kanya, yung assist to walk. Ito. So ready po ni, nakikinig lang kami sa instruction nito. And we are ready to lift soon as may go signal na. Ayan So i-lift na namin to. In 1, 2, 3. Ayan. Kita nyo, effortless. Tingnan nyo naman yung katawan ng aking nililift versus sa nagli-lift. Ayan, di ba? Kung sa number pa yan parang number 51 na. Number 51.5 yung nasa likod, 1 yung nasa harap. Nang yan tigidig. Tawa pa yun mo. Grabe yun kayo mo mapatasan pa. So yan, good job ako dyan. Ayan, so babalian ko na itong buto. Ay, hindi. So, pupunta ako sa kanyang kaliwang bahagi ng katawan, hawak sa belt. O kung saan yung belt kalagay. Tapos, assist to walk. Yan. Sipain mo na ng malakas para matumba. So, after everything nito, nagawa naman namin lahat ng task na binigay sa amin. And so, kudos to us all. So, yan yung aking pasyente dyan, partner. And these are all the staff and the trainers of the Philippine Red Cross Ligan City Chapter. At saka yung dalawang import from Roqueta City. Salamat sa inyo. Salamat. This is Boss G. Thank you.